Good morning guys, andito tayo ngayon sa Petron. So, magpapagas lang ako. Yan, malapit nang mapuno. Ngayon naman pa pala to. 5.25 liters for 31 pesos. So, update ko lang kayo guys later on, pag nasa Marilaki na. Alright. So, dito tayo sa may Marilaki Road. Papunta na tayo ng Tanay. Lamig, grabe. Walang masyadong view, gawa ng maulap. Hindi ko alam kung saan nagagala yung usok na yan. Balik tayo sa Real. Real na naman. Ay, hindi kasi ako nakapagplano guys ng ruta kagabi. Gawa ng nakakatulog ako ng maaga. Ngayon, on the spot, sabi ko, wala talaga akong mag-ride. Kasi kung may balak akong mag-ride, ano pa lang, 3 days before, may plan, naghanap na ako ng pupuntahan ng place. Kaya ngayon, wala akong planong mag-ride, pero nagkaroon tayo ng budget. Biglang nagka-budget kagabi. Pang gasolina. Kaya yun, meron tayong nakapag-full tank tayo. Hindi naman totally full tank. Nasa yung pinagas ko kanina 400 plus. And so yun, balikan yan, nakadiskarte tayo ng kagabi na panggasolina. Kaya may ride tayo. Day off ko kasi ngayon guys, Sabado. Kaya automatic ride tayo. Mga guys, regarding dito sa sa biyahe natin, nandito na ako sa may Marilaki. Malagpas na ako ng Regina Rica. Nag-stop over lang ako, pahinga ng konti, tapos nag-selfie. So regarding this sa TMX 125 natin guys, na battery operated, all goods naman. Pero yung regulator guys, pinalitan ko kahapon yung regulator natin kasi may tama yung yellow wire, may sunog, kaya pinalitan ko ng bago. May stock naman ako, nabili ko pa nung nakaraang taon pa, dahil akala ko nung nakaraang taon ang issue nito is rectifier dati. Matagal na yan. Sinek ko yan dati, hindi naman rectifier yung naging problema nito, at stator talaga nung nakaraang taon pa. So ngayon, dahil nag-battery operated nga ako, kailangan kong siguraduhin yung rectifier maganda, battery maganda, para hindi tayo magkaroon ng problema sa ganito mga malalayong biyahe. Baka mamaya magtulak tayo. So ayan, pinalitan ko na ng rectifier. Goods na yung bago yung battery niyan. Dati may parang vehicle, bago yung battery niyan. Tapos battery operated. Pero yung malakas naman yung niyan. Malakas pa naman yung lightning coil. So all goods naman yung performance niya. Maganda, malakas yung kuryente. So yan lang ang disadvantage nito pag ito nawala ng nasiraan ng abusan ng karga yung battery at nasira ng light coil, tulak na tayo nito. Yan lang disadvantage niyan. Pero baka matagal-tagal pa yun. So yan mga kasabwat, bibiyahe na ulit ako. Kaya one click lang yan Kaya 60,820 na one click lang yan. Di ba? One click lang. Pero pagka bago ang stator, ganun din naman yan. One click lang din yan. Kaya nga lang, sayang naman kung hindi natin pupulbusin yung yung lightning coil. Pwede pa naman palang gamitin. Di sunugin muna natin. Pag sunog na, saka magpapalit ng panibagong stator. Pero ibabalik ko yan sa AC driven. Naka-DC na kasi yung CDI. Balik natin kapag bago yung pag nasunog na ulit yung primary coil, saka kulit yan. Ganun lang. Wala ganun talaga guys. Tara, biyahe na ulit tayo. Wow! Guys! Ganda Woo! Tapos sabay kilo dito. Toing!
tandaan guys. Grabe yung view dito guys. Tapos ng view dito. Ito yung daan na pagka gumamit ka ng preno dito. Timplang ka dito. Daan dito, engine brake lang. Dito. Oo. Oh, grabe ba to? Ayan yung Agos guys sa kabila. Oh. Ayan, oh. Ayan yung Agos River. Nagkamali ka dito, laglag ka dyan. Oh. Yeah! Kung masyadong gagamit dito ng ano, ng preno. Delikado, simplang ka dito. Nalaki ng bato. Oh, focus pa. Ah. Wala, nakadiretso yung tingin mo, huwag ka nakatikin sa ano. Kasi pag nagkamali ka dito, ako. Ah. Pag hindi ka sanay sa ganitong daan, yari ka dito, tatawag ka dito. You know, grabe yung ano, nalubog yung gulong ko eh. Tapos ganyan, hindi mo alam kung may kasalubong ka o wala. Meron din pag may kasalubong na ako. Grabe ang mga motor dito. Ano? Pag hindi ka sanay sa gantong daan, huwag ka na bagas. Grabe. Tanawin natin yung taas na, ayun yung ilog. Diba? Kailangan malakas ang pakiramdam mo dito kung may kasalubong ka, wala. Rough road? Grabe. Talas ng bato. Titibay na mga motor dito. Mga Barako tsaka Rossi. May daan dyan, oh. May daan dito. Ah. May daan pa baba, oh. Papuntang ilog. Tumbay dito, ah. Tumbay dyan, oh. Pahinga muna tayo dyan. Init eh. Ayun, oh. Ay, toos, oh. Kobe. Ayun guys, yung baba ng Agos River, oh. Ayan, oh. Daming tao dun, oh. Sarap tumambay dito, viewing deck. Ayun, oh, dumadating pa, oh. Linaw. So, ayun mga kasabwat. Ito nga pala yung advantage ng mga motor na kagaya ng Pantra natin. Ayan, kahit pangit yung daan, ayan. Nakakapunta tayo sa mga garaga nito. Mga sulok ng ano, daanan. Diba? Kahit mabato. Ayan, nakakatambay tayo. Nakakapasok tayo sa mga lugar na medyo critical. Tsaka malaki yung gulong natin. Ayan. Yung mga TMX 125 na ano. Okay, 18 yan. Mataas ang clearance. Kahit dumaan sa bato-bato, okay lang. Ayan. Yan naman guys yung view dito. Ayan. Ayan, dami naliligo sa baba, oh. Kita niyo yan guys. Ayan. Ayan yung entrance ng Agos River, oh. Diba? Sarap dito kung may zipline papunta dun, oh. Sa baba. May mga ano sila dun, oh. Diba? Ayan. Lamig dyan, sigurado. Dito sa part na to, meron dito. Tanaw yan dito. Ayun, oh. Doon sa part na yon, wala kasing daan dito pag ganun eh. Palayan yan, yung gilid. Dumiretso ako doon kanina hanggang sa may dulo. Problema, wala siyang daan. Palayan. Kaya hindi tayo nakapunta doon sa part na yon. Makaikot pa, ang layo, sobrang layo ng iikutan. Halos 30 minutes, kaya hindi na ako tumuloy doon.
Layo, tapos yung dadaanan natin, mas matindi dito. Sobrang daming lalalim na bato. So, bumalik na lang ako kasi wala yun. Tayo makakadaan doon sa palayan. Wala namang alaman yung ibang cottage dun. Sabado ngayon kaya bukas puno yan, sigurado ngayon. Tara, tumambay lang ako dito. Saglit. Picture. Ito yung gulong. Lambot Kailangan ganyan ang gulong nyo guys. Pagka dadaan kayo sa mga gantong kasi pag sobrang tigas, delikado yan. Sisimplang tayo dito pagka matigas yung natin. Gulong. Takas ng tugtugan nila. Tara, uba na tayo. Kitang-kita Nakakabitaw pa ng Manibila. Nakakalimutan ko nasa rough road pala tayo. Baka mamaya. Semento na to. Bakit niligo? Init man. Dito tayo ngayon guys sa may natingin tayo ng dagat dito. Welcome to Barangay Sitio Kayupi. Papasok dito Ayan may dagat. Tingnan natin yung dagat. Dali ako doon sa kabila, mainit. Sobrang init, walang mga silungan. Dito naman tayo sa kabila, tingnan natin meron dito mga puno-puno. Maganda yung may puno-puno Ang laki ng bato. Ako. Ayan Mainit din. Mainit din dyan guys. Kaya nga lang ako guys. Grabe, init. May tayo bababa, mga launa. Alright. So, andito ako ngayon guys sa may Nakar, General Nakar. Ayan yung daan na yan. Ayan, nakapagpahinga na ako dito, tambay. Ayan. Bibira na ulit ako ng ride. Kasi anong oras na? Alas 2 na ba? Ayan, alas 2 na. Grabe yung galagaan natin. Ano lang tayo, road trip lang. Road trip lang tayo. Ayan, babalik na rin tayo ng Maynila. Alright, let's go. Kaganda talaga Hindi na tayo guys. So kapag pala lagi ka bumabalik-balik dito sa Real Quezon, Infanta, malapit na. Ang lapit ng biyahin. Bakit hindi nakakasawa dito guys magpabalik-balik sa Real? Mag-stroll. Kasi alam niyo naman, napakaganda ng mga puno dito. Nakakaganda ng mga kabundukan, nandaan, kalsada. Kaya nakakatanggal to ng nakakatanggal to ng problema ng mga stress sa buhay. Diba? Tsaka nare-relax yung utak natin sa pag-rides. Nadadagdagan ng experience yung ating utak sa mga ganitong klaseng senaryo. Makikita mo yun yung mga ganyang kaganda na bundok. Makapansin nyo, hindi lang siya blue kasi may parang vivid yung kulay niya. Ganda. Nung nakaraang Biyernes Santo, dumaan din ako dito. Grade ako nun Ayan, kaya halos siguro isang buwan, 2 beses, 3 beses mag-ride. Ganda kasi. Nakakatawa magpara magpara rides sa alam nyo naman, nagmura pa yung gasolina. Tsaka kahit naman nagmahal yung gasolina, nag-rides naman tayo. Ganda, tinenda scenic road. Biglang pa gano'n, tapos pa gano'n tumigil ako dyan nakikita kayo sa video yung pulse. May pulse dyan maliit So ganito ang guys pagka kahit walang plano mag-rides. Okay, kung wala kayong plano mag-rides, yung biglaan lang, okay na dito sa Real.
Napakalapit dito sa Maynila, 3 hours lang, 3 to 4 hours. Depende sa takbuhan. Saka hindi ka na makapagpatakbo ng mabilis dito. Pinaka 4 na oras kasi i-enjoy mo yung place, i-enjoy mo yung kalsada. Sayang naman kung makatawa-tawa ka dito, hindi mo ma-enjoy yung ganda ng mga place, ng mga roads. Diba? Lalo na kung yan yung araw, yung hindi ganyan, yung parang may fog. Ganda. May kalsada na yun, pinasigsag pa, pinaganda talaga Solo order. Kumain ako ng luno guys. Dito yun sa Las Marquez. Guys, sa mga nagtatanong nga pala, ano daw yung advantage ng battery operated sa sa stator driven. Okay. So since naka battery operated na tayo, ngayon lang ay nung nakaraan lang nun kasi hindi ako makapagbigay ng komento sa battery operated na CDI kasi hindi naman naka battery operated tong ating motor. Pero ngayon naka battery operated na, meron na akong dadagdag na kaalaman sa inyo guys. Advantage nito sa long ride ng battery operated na CDI, less yung load sa stator. So mas hahaba yung lifespan ng stator kung naka battery operated at maganda ang rectifier regulator. Okay, yun ang isang advantages. Mas may haba siya ng bahagya kumpara sa stator driven, kasi nga kapag stator driven yung motor, ang nangyayari dyan, overload yung yung stator, nag-overload siya, kaya hindi talaga tumatagal, lalo na pag sa malalayong biyahe. Subok ko na guys kasi laging malayo yung biyahe natin laging Manila, Bicol, back to back, tapos minsan rektahan yung takbo. Sobrang init ng makina, nagkakaproblema yung nasusunog yung coil. So ayun ang yun ang advantage nito sa stator driven. Advantage ng battery operated na CDI, mas mahaba yung lifespan ng stator. Okay, so ay naman sa pagdating naman sa performance ng CDI versus stator driven, halos wala namang pinagkaiba. Kapag maganda ang stator mo, yung primary coil, halos wala naman akong naramdaman na pinagkaiba kumpara dito sa CDI. Kasi nung bago yung stator ko, bagong palit, halos ganito rin lang yung pakiramdam. One click, kahit patay buhayin mo, pagkapatay buhay agad, one click siya, automatic magpa-kickstart or starter, talagang one click siya. Tsaka ang lakas ng kuryente. So ayun, wala naman siyang pinagkaiba sa performance. At yun nga lang, ang problema nito guys, dito tayo sa problems ng CDI na battery operated. Kapag nagka-problema ang charging system, yun lang. Pag ang light coil ay pumalya na, yung halos sunog na yung light coil, wala na. Kapag naubos na yung karga ng battery na nanggagaling sa rectifier, wala na, hindi na to tatakbo, hindi na to siya magagamit, tulak na. Kasi sa battery na siya sa battery na yung susian niya sa battery na nakadirekta.
tanong, pag wala bang battery, kunyari nalobat yung battery or nasira or nag-disconnect, ang tanong, tatakbo pa ba yung motor? Siyempre tatakbo pa yan guys, kasi mayroon pang rectifier, tatakbo siya. Kaya lang, ang problema naman, palyado siya, hindi yung takbong normal, palyado. Alright, so unlike naman ang stator driven, kapag nasira ang battery or bumigay ang battery, tapos okay pa naman ang charger, talagang walang problema. Ano, mapatakbo mo siya, malakas ang ilaw niya, kasi once na nag-revolution ka, lumalakas yung ilaw niyan pagka stator driven. Ngayon, dahil battery operated nga, pati yung battery natin sa sa battery nakadirekta yan, battery operated yung walang ilaw. Pag takbo walang ilaw, wala tayong ilaw. Hindi kagaya ng stator driven na kahit masira yung battery, bumigay yung battery sa daan, may ilaw yan, tatakbo yan, may ilaw. Alright, so yun mga kasabwat. So sa ngayon, marami pa tayong tutuklasin dito sa battery operated. Ay napansin ko lang, talagang advantage nito kapag naka battery operated ka, makakatipid ka. Hindi ka kaagad magpapalit ng stator kasi okay pa naman ang light coil, kaysa naman sa bibili ka agad ng bago, pwede pa naman palang gamitin yung lumang stator na okay pa naman yung light coil, ay di battery operated muna. Ngayon kapag pagka bumigay na rin yung light coil at may budget na, bilhin ng bagong stator, yung genuine, tapos ibalik na lang ulit sa stator driven, di ba? Ganun lang, tabi na lang ulit yung CDI. Yan lang ang mga technique guys. Yung isa kong stator, pwede pa pala yun. Yung isa kong tinanggal dito ng stator kasi pangalawang palit na to eh. Kapag bumigay ang light coil na ito, baka yun munang gamitin ko, ha? Tapos kapag bumigay na rin yung light coil nun, halos sunog na, saka ako bibili ng bago. Meron pa ako sa bahay yung ginamit ko pang demo. Kasi noon, pagkasira nung stator, nagpalit agad ako. Hindi na ako nag-battery operated, ngayon lang. Pero akalain mo yun, pwede palang malakas pa, maganda pa gamitin, stable pa. Ang problema lang dito, pag nasira na yung light coil, wala na, magtutulak tayo nito sa daanan. Yun lang, wala pa man din voltmeter to. Kaya ang ginawa ko, sinigurado ko na malakas yung light coil nya. Chinek ko muna yung light coil, maganda yung kuryente. Tapos nagpalit ako ng CDI, ng rectifier, kasi yung rectifier ko may tama na. So ngayon, yun lang muna mga kasabwat na may share ko sa inyo. And bukod sa gala-gala natin, yun lang, konting idea lang para sa mga battery operated na At ngayon, tatanungin ko ulit kayo, kung kayo ang papipiliin, alin ang mas gusto nyo, battery operated o stator driven? Comment down below. Nung nakarang video ko noon, maraming nag-agree na mas maraming nag-agree sa stator driven. Mas beat down nila yung stator driven kasi nga malagi silang may option sila kung sakaling tumirik, mawala ng battery, may option sila, mapapagana nila yung motor sa pamamagitan ng stator. May ilaw pa. So yung iba naman, yung iba naman, opinion naman ng iba, mas okay daw yung mas okay din battery operated kasi stable daw yung yung kuryente, maganda yung response sa makina, at matagal daw ang buhay ng lightning coil. Yun, nagkaan sila ng opinion. Saka ito pa guys, dagdag ko lang, para sa mga problema sa carbon, nagkakarbon yung hindi nyo alam kung bakit nagkakaroon ng carbon deposit yung piston nyo. So sanhi yan ang mahinang kuryente guys. Bukod sa rich ang timpla,
Hindi magandang tono ng carburetor kapag mahina ang kuryente ng spark plug na nanggagaling sa ignition system. Hindi nasusunog yung mga mixture. Nagiging carbon. Kaya yun, mamalayan nyo, puro carbon na yung yung motor. Kasi ito guys, nagkaroon ng carbon, ang kapal ng carbon ito. Partida, may carbon cleaner pa akong ginagamit. Yung pala, doon pala nanggagaling sa mahinang kuryente yun, hindi nasusunog lahat. Hindi ko alam na ano pala. Pero at least, ngayon alam ko na yung pinagmumulan ng carbon na yan. Kailangan laging malakas yung kuryente natin para laging sabog na sabog yung natin, yung gasolina. So yun lang mga kasabot. See you on the next vlog. Dito ko natatapusin yung vlog ko, haba na eh. So August naman yung biyahe. Malayo pa ako sa bahay, wala pa sa kalahati. Siguro mamaya mga alas 6 ako makakarating dun. Update ko na lang kayo guys pagka malapit na ako sa bahay. See you, ride safe, peace out.